Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang balakid sa mga Pinoy. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na madami tayong matitibay na mga pambato na siyang lumalaban sa 122-pound super bantamweight division. Kagaya nila Jerwin Angcahas, Marlon Tapales at Carl James Martin. Lahat sila ay kasalukuyang mga contenders nang dahil nasa world rankings na ang kanilang mga pangalan sa nasabing division, kung saan inaantay na lang nila na umakyat ng featherweight division ang current undisputed world champion Japanese monster Naoya Inoue upang mabakante ang lahat ng titulo sa super bantamweight at paglalabanan na nila ang mga bakanting titulo. Subalit tila may bagong malaking balakid nga po na dumating para sa ating mga pambato sa plano nilang maging super bantamweight world champion sa hinaharap. Ito po ay dahil kung sakali man na umalis na si Inoue sa dibisyon nila, ay may dadating na naman na bagong halimaw. At yan nga po ay walang iba kundi ang isa pang Japanese monster na si undefeated 3 division world champion Junto Nakatani. Sa latest interview po kasi kay Nakatani ay kinumpirma po nito na ibabakante niya na ang kanyang mga pinanghahawakan na WBC and IBF Bantamweight World Title belts upang umakyat sa Super Bantamweight Division. Dahil po dito ay asahan po natin na dediretso agad ito sa isang world title fight para sa kanyang target na maging isang ganap na 4 division world champion. At syempre hindi po ito magiging madaling hamon para sa ating mga pambato kasi napakahirap pong tibagin ng hapon na ito. Kaya malaking problema po ito para sa mga Pinoy boxers na naghahangad maging world champion sa super bantamweight. Sa kasalukuyan po ay dalawang Pinoy na ang nabasag ang pangarap na maging world champion ang dahil si Nakatani ang kanilang nakasagupa sa world title fight nila. At yan nga po ay walang iba kundi sila Jemel Magramo at Vincent Astrolabio, kung saan parehong knockout ang sinapit nila sa kamay ni Nakatani. Sa kabilang banda naman mga idol ay puspusan na nga po ang pag-eensayo ng former Unified World Champion Muradjon Akhmadaliev para sa kanyang nalalapit na laban kontra kay Naoya Inoue na siyang nakatakdang ganapin sa susunod na buwan. At bagamat halos walang naniniwala na kaya niyang talunin ang binansagang halimaw ng Japan, ay buong-buo po ang tiwala ni Akhmadaliev na tatalunin niya talaga si Inoue. Paliwanag po nito na napag-aralan niya na daw ng husto ang lahat ng estilo at galaw na meron si Inoue. Basang-basa niya na daw kasi ang fighting style nito, kaya madali na lang umano para sa kanya na talunin si Inoue. Bukod dyan ay sinabi din ni Akhmadaliev na hindi siya nasisinda kahit tinatawag si Inoue bilang isang halimaw. Kasi nakita naman daw natin na bumabagsak si Inoue kapag natatamaan ng malinis na suntok. Kaya patunay lang umano ito na tao lang din si Inoue at nasasaktan. At patungkol naman umano sa usapin na siya ang dadayo sa baluarte ni Inoue para sa kanilang laban, ay baliwala daw ito sa kanya. Dahil sa dami umano ng naging laban niya ay 2 beses lang siyang lumaban sa bansa niya. Lahat umano ay dumayo siya sa ibang bansa. Kaya wala daw dagdag na pressure sa kanya kapag ginaganap ang kanyang laban sa baluarte ng kanyang katunggali. Habang si Inoue naman ay aminado na si Akhmadaliev na umano ang pinakamalakas na kalaban niya sa buong professional boxing career niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.